Sana okay ang internet natin. Last time nag-live ako, ang problema, hindi ko alam na na-disconnect na lowbat yung aking phone. So, salita ko ng salita. Yun pala, wala na ako internet. So, ayun. Yun pala, wala na ako internet. So, ayun. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. At least nakapag-live tayo ulit. Grabe yung pang-uuto nila sa sinusubukan nilang ibenta yung ginawa nila kay CJ Corona. Yung transaction versus yung pera talaga ni Inday Sara. So, full force na talaga sila. They only have less than a year ba? They only have less than a year ba? They only have less than a year. Kasi, syempre, by 2027, medyo mag-aanuhan na yan. Magagalawan na ang baso. So, yung karamihan dyan, na mga kakampi pa nila ngayon, mangangatog na kung hindi pa nila mapapabagsak si Inday Sara at ang mga Duterte. Okay bang internet natin? Pangit bang connection? Hopefully okay yung internet. Bakit wala kang share? Wala bang share? Okay bang internet, guys? Okay ba ang signal? Okay ba yung sound natin? O masyadong mahangin? Kasi nakaharap sa akin yung hangin, yung electric fan eh. Medyo lag. Okay. Medyo lag. Yes, okay po ang signal. Ayan. Ay, turuan ko kayo kasi ini-issue nila lagi yung transactions, di ba? Isa sa mga ini-issue nila is yung mga transactions. Hopefully okay yung internet natin okay yung signal. So okay na. Ayan. Turuan ko kayo para hindi kayo naloloko ng mga katulad ni Heidi Mendoza nitong mga sa House of Representatives. Ito madali lang. Pwede nyo din tong ituro doon sa mga kakilala nyo na mga nauuto. Yung transaction versus yung actual na pera. Okay, pwede nyo tong ituro. Napakasimple lang nito. Karamihan naman ata sa atin may GCash na o may bank account. Kasi hindi lahat may bank account, pero wala silang yung doon sa mga major banks, pero marami na sa atin ang may GCash. Okay, para maintindihan lang natin ang pagkakaiba ng transactions versus yung actual na pera na pinag-uusapan. Kasi ang ini-issue nila sa AMLAC yung mga transactions at inad nila yung mga inflow tapos outflow. Ganito, turuan ko kayo. Simple lang to, ituro nyo din sa mga kakilala nyo. Ganito kung paano nyo makikita ang pagkakaiba ng transaction at nung actual balance o nung actual na pera na pinag-uusapan. Punta kayo sa GCash nyo. Okay? Punta kayo sa GCash nyo. Tapos, dun sa GCash nyo, i-check nyo yung transactions.
I-check nyo muna yung transactions. Pag click nyo yung balance, lalabas na yung transactions. Wait lang ha, i-check natin. Pag chinek mo yung balance, lalabas na yung transactions. Tama ba? Oo. Actually, i-click mo lang yung transactions. Ngayon, sa GCash nyo o sa bank account nyo, i-check nyo yung transactions. Ngayon, i-add nyo yung lahat ng inflows, yung papasok na pera, at i-add nyo yung mga palabas na pera. I-add nyo yung mga papasok na pera at yung mga lumabas na pera. Sabihin na natin 1 month. 'Di ba? 1 month yung inyong tinignan. 'Di ba? 1 month. Yung sa 1 month na yon, i-add mo yung mga inflows and outflows kasi sabi nila billion-billion ang mga transaction ni Inday. Pag in-add mo yung mga inflows and outflows, yung lahat ng transaction, i-check mo ngayon yung balance mo. Magkapareho ba yung sum ng lahat ng mga transactions mo versus nung actual na balance mo sa account mo o sa GCash mo? 'Di ba? Ngayon, ang nakakagulat kung kayo ay kunwari, papautang o nagpapa-cash in, cash out. Minsan, yung balance nyo, pare-pareho lang naman, kumbaga maximum 25,000, pero papasok at labas lang din naman yan sa account mo kasi ika-cash out ng customer, tapos ika-cash in na naman, ika-cash out. Sometimes, yung actual na pera mo lang naman is 25,000, pero yung transaction mo, umaabot ka na ng 200,000. So, ganun nyo maintindihan ang pagkakaiba ng transactions at ng actual balance. 'Di ba? Sabi ko nga, sometimes kung ano yung pumasok, most of the time, kung ano yung pumasok na pera, yun din yung lalabas na pera. Pero ang gagawin nila, i-add nila yun. So, ang mangyari, sinisingil ka ngayon, kunwari sabihin na natin 100, may pumasok sa yung pera. 'Di ba? Tapos, ibinayad mo ngayon yung pera mo. O, syempre, zero balance ka na. Pero sa pinapalabas nila, meron kang 200 pesos. Kasi may 200 na transactions ka. Pero yung totoo, wala ka ng pera. 'Di ba? O, natameme si Larissa ngayon. Tama si Keso sa fourth wheel. Oo. 'Di ba talinong-talino yung mga pinks dati sa fourth weed nila. So, ngayon, ituro nyo yan doon sa mga kakilala nyo na nauuto ng House of Representatives tungkol sa transactions ni Inday. Kahit yung mga kakilala nyong kakamping, ipa-add nyo sa kanila yung mga transactions nila sa GCash, tapos i-check nila kung ano yung balance nila. At for sure, kung hindi times 2, hindi times 3, baka times 4. Baka nga zero balance sila tapos ang dami nilang transactions. Ngayon, gustong ipa-check ng AMLAC, gusto ipa-check ng Justice Committee dahil sa transactions. Actually, hindi nga sila pwedeng maglabas ng mga ganitong bank records. Hindi sila pwede. So, ayan, kaya nga nakasuhan sila ni Sir Mans. Kung kulto kami ba yung nag-iyakan kasi natalo si Mama Len?
Kami ba yung may pakirubin kay Mama Lenny? Ayan. Ang hirap maging DDS, kailangan mong magtanga-tangahan. Actually, kailangan mong magtanga-tangahan kung pink ka. Kailangan mong magtanga-tangahan kung pink ka kasi kailangan mong kumain ng suka. Di ba? Isipin mo yun, kailangan mong kumain ng suka para lang sa desperation nyo na manalo. Di ba? Yung tipong pinag-aral ka at pinagtapos ka ng magulang para lang maging DDS. Ha? Hindi talaga nagme-make sense. Hindi nagme-make sense. 'Di ba? Yung kailangan nyo yung never again. 'Di ba nga kung 'di ba fourth with kayo? 'Di ba? Fourth with. Tapos ngayon, sabi ng Supreme Court, tama naman daw yung ginawa ng Senado. Yung pinag-aral ka para magbobobobohan, bobo talaga. 'Di ba? Bobo talaga. 'Di ba laban na laban kayo sa fourth with? Supreme Court, sinupalpal kayo. Sinupalpal kayo ng Supreme Court. Oh my God. Yung finact-check kayo ng Supreme Court, grabe. So, alam nyo yon, parang ano kayo, parang final and executoring tanga. Di ba? Si Risa Ontiveros pa fourth with. Final and executoring tanga. Supreme Court? Isipin mo, Supreme Court ang nagsabing tanga yung mga definition nyo ng fourth with. Final and executoring tanga kayong mga pinks. Na nilaban-laban even si Risa Ontiveros. Even yung mga kasama nyo. Diba? Fourth with. Hindi fourth with. Ibig sabihin agad-agad. So, palpal. So, palpal na. So, ngayon, yan na. Teka, kung tanga kami, di ba kayo yung nagpapakalat na ang Dolomite mawawala lang din pag nagbagyo? Di ba? Pag nagbagyo, mawawala lang din ang Dolomite. Asan na daw? Ay, alam niyo, nakaka-proud maging DDS. Nakaka-proud. Ang di nakaka-proud, yung let me educate you, kayo ng let me educate you. Tapos si Mama Lenny, hindi alam ang 4x40. Hindi alam kung ilan ang islands ng Pilipinas. Hindi alam. 'Di ba? Let me educate you. Si Mama Lenny nyo, hindi alam kung ang dami hindi alam ni Mama Lenny. Diba? Let me educate you. Si Mama Lenny nyo muna ang i-educate nyo. Hindi magnanakaw. Are you sure? Are you sure? Kamusta na kaya yung pagpapagawa ng Coliseum? Ay, don't worry. Pag tumakbo si Mama Lenny, may mga ilalabas ako. Pag tumakbo si Mama Lenny, may mga ilalabas ako. Nasa Naga ako ngayon. Taga Naga po ako. Ay, nako. Sige, akyat. Bashi. Ayan. Gusto kong malaman, sino nagsabi niyan? Ayan. Mahilig ka daw sa bagets is a question na pauwi ka sa Pinas. Sorry, anong ano na yan? Gasgas na yan. Gasgas na. Yes? Rubami, mahilig ka daw sa bagets? Sino nagsabi? Saan mo nalaman? Ayun, nasa comment, si Bashi. So, naniniwala ka kay Bashi? Kaya nga tinatanong kita eh.
Bakit wala akong hilig? Okay. O ikaw ano ka daw? Ano? Bobo ka daw. Sino nagsabi? Ako. Pangit ka daw. Alam mo, ang corny na. Pag-usapan natin yung malalim. Ano gusto mo pag-usapan? Gaano kalalim gusto mo? Nurse yan sa middle age. Anong gusto Guys, mo I'm not pag-usapan? interested with him. Well, you're not interested but you are up here. I mean, about your story in life. Pero interested ka dun sa... That's you're the not first- making sense. You are not making sense. Kung hindi ka interested, dapat hindi mo na tinanong yung una mong tinanong kanina. That's the first thing that I've read. No, That's why I you are asked not you. making sense. Kaya bobo ka. Okay. Okay. Sige na. Hindi ko kaya ng kababawan dito. Okay, ang sige. DDS Bye-bye. ay pagiging Wag na. Ang bababaw. Wala bang matali-talino? Okay? Hindi daw siya interesado sa buhay ko at sa story ko. Pero ang unang tanong niya tungkol sa buhay ko. Ayun. With evidence. Ayan. Okay? So, yung matali-talino naman, umakyat, dali pag-usapan natin. Okay, umakyat yung may talino at may tapang. Ayan. Umakyat yung may talino at may tapang na kain suka. Let's go! Ayan. Diba? Hindi ako interesado sa story mo, pero ang unang tanong tungkol sa buhay ko. Ay, nako. Okay, next. May ebidensya na nga ayaw nyo pa rin humarap. Ano daw? Dali na, akyat na. Sino yung matalino at kayang makipag-usap ng malalim na may tapang? Ayan. Dali na. Sabi, yung tipong nasa 20s ka pa lang, nagmumuka ng 40s. 20s pa lang ako? Thank you. Dali na yung mga matatalino lang, dali. Wala ba? Dali na, wala. Yung dinala-dala nyo nga sa si Madriaga, nasupalpal, hindi na in-invite. Diba? Yung bulag pa rin kayo sa ginagawa kay Inday. Diba? The fact na nagdala sila ng katulad ni Madriaga para gumawa ng kwento. Diba? Magbubububuhan kayo. Dali na, akyat. Dali na. Wala bang matalino na may tapang? Dali na. Matalino na may tapang. Dali na. So, sa dami ng mga pinks dito na sumugod, wala sa inyo ang matalino at may tapang? Okay, wala. Okay. Basta wala lang tayong reportan na. Pero pag may nag-report, block lahat. Okay? Pag may nag-report, block lahat ng walang lalim ang sinasabi. Okay? Ayan. Wala na. Yung mga mabababaw po, i-block na automatic, ha? Ayan. Para gawa ulit ng account. Ayan. Wala ba talaga? Dali na, ang boring. Dali na. Wala ba? Dali na, ang boring. Wala ba? Halatang pikon na pikon kayo sa amin. Hindi pa rin nananalo? Di ba? To the point na kailangan nyong kumain ng suka. Di ba? Dali na, next. Ayan. Pag-usapan natin. Ayan. Mang-i-invite ako, ha. Umakyat yung mga may tapang. Ayan. Sabi mo, di ba kayo bumoto kay BBM? At kami ano din sabi ang mo? nagki-criticize sa kanya ngayon. Bakit pinagtatanggol mo si Sarah?
Wait. meron? Doon tayo sa pagboto ng BBM. Okay. Isa-isa lang ha, Maggie. Pag-usapan natin ng malalim ang mga bagay-bagay. So, binoto namin si Bongbong, pero nung nakikita namin... Wait lang, Maggie. Maggie. Si Sara Kaya mo may makipag-usap problema ng ngayon. maayos. Bakit hindi niya Maggie. kayang humarap? Bakit Ano kailangan sa pa-press-con siya humarap? Okay. Oh. Okay, Maggie. Minsan, challenge na si Sara. 2026 na fake news ka pa rin? Okay. Hanggang ngayon? Hindi ka pa rin Anong fake news bago? ko? Anong fake news ko, Maggie? Oh, ano yung sinasabi mo tungkol kay Ano yung fake Lenny? news ko? Puro kayo splice Ano yung video. sinabi ko kay Lenny? pinapakalat nyo. Anong pinakalat ko kay Len? Napiktado ka doon? Oo, Napiktado 4 ka sa 4x4? Pero sa Anong fake news pagnanakaw ng doon? bilyon-bilyon. Wait lang, Mag-chill lang. Baka takin ka sa puso. Ay, hindi ako Baka atakin. takin ka sa puso. Matagal na kitang kausap. Noong 2022 pa. Okay. Inatake ba Sige. ako? Oh. Sige, pag-usapan nga natin. Okay. Kasi magnanakaw na, punong-puno na kayo ng ebidensya, pero Ano paniwala yung pa rin kayo. ebidensya? Ano yung ebidensya? Kung talagang maliwanag, Maggie! Sige, papatapusin mo na kita, Bakit hindi ha? siya humarap? Oh, Maggie, bakit hindi siya humarap? wait lang. Oh. Wait lang, Maggie. Kaya nating makipag-usap ng maayos, Ay, ha? bakit hindi nga humarap? Di ba pinapatawag? Okay, Maggie. Pinapatawag. Sige, sasagutin ko. Alam mo sa sarili mo Maggie, na okay malinis na. ka. Sasagutin Kung ko na. malinis ka, dapat Maggie, gusto mo nang kaya mo humarap kahit kanino pa yan. Okay. Maggie, sasagutin ko na. Sa'yo ng kakampi. Maggie, sasagutin ko na nga. Wait lang, Supreme Maggie, Court, sasagutin ko na. Supreme Court, ang takbo. Ano yan? Nasa Plan P? Plan P? Okay lang, sasagutin ko na. Plan C? Okay. Ano yun? Okay. Ha? Okay Ba't na. hindi nyo naman tanggapin na yung tatay niyo, Okay. drug lord? Sige. Sasagutin ko na. I-mute kita, Maggie. Okay. Sasagutin ko na. Bakit daw hindi humaharap si Inday? Minsan nang challenge si Inday na hindi humaharap. Tapos nung humarap sa House of Representatives, Maggie, mute ka muna. Kasi parang nagtatanong ka, ayaw mo ng sagot. Okay? Minsan nang humarap si Inday sa House of Representatives. Tapos nung humarap siya, nag-take oath siya, mamaya na, sagutin ko muna, tapos i-unmute kita, ha? Kasi hindi tayo magkakaunawaan, Maggie, kung ganyan ka, dire-diretso lang. Ha? Ang una mong tanong, bakit hindi humaharap si Inday? Okay? Minsan nang hinarap ni Inday yung House of Representatives. Challenge pa nga siya na hindi nagte-take oath. Nag-take oath na siya. May napala ba? May nangyari ba? May mga tinanong ba sa kanya? Wala din. So ngayon, kung nagawa niya na before at walang nangyari at wala din naman napala at wala din naman nahita doon sa House of Representatives, bakit gusto niyong humarap ng humarap? Bakit kayo nagsasabing hindi humaharap when in fact nagkaroon na ng history na humarap siya dyan, nag-take oath pa? So ano sinasabi niyong hindi humaharap? May mga amnesia ba kayo? Sara Lustay ang pikon. Yun yun. Maggie! So hindi mo alam na humarap na si Inday dati pa? Hindi mo alam? Dati pa? Di ba tumakbo nga Exactly, siya? so humaharap siya. Exactly, so humaharap siya. Ito lang yung wala kang tinatago. Kaya mo ilantad ang lahat. Ayun, Kung wala ganun, kang Maggie. tinakaw, kaso magnanakaw si Sara. Magnanakaw. Tanggapin nyo na yan. Tanggapin nyo na sa Ano mga yung ninakaw? Ano nga yung ninakaw? Anong ninakaw? Di ba nilalatagan na kayo? Di ba sinasabihan nyo si Ano nga? Trillian Ano nga? Century na Oh my God, si matilin? Trillian. Pero bakit may isang katutak ang ebidensya? Hindi nyo matanggap. O ba't hindi humarap si Sara doon? Pwede niya nang i-debunk yung si Sentry doon, di ba? Nandun yung upuan niya. Bakante yung upuan niya. Natapos na lahat yung hearing niya doon. Pero ni isa, hindi siya humarap. O, ba't hindi siya humarap doon? Maggie, O, okay. bakit kailangan niya pang magpatawag ng Okay na. Paulit-ulit na lang, Maggie, pwede na ba? Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo eh. Sasagutin na natin. Yun yung sinasabi nyo dati, 2022 iyakan. Sino kayang umiyak? Umiyak ba Kayo? kami? Oo, nung paano kami natalo. umiyak? Sila Tuesday Vargas, ang dami nyo mga Umiyak? Saan kami umiyak? Hindi, Maggie, ang layo na natin dun sa tanong mo. Wait lang, mamaya na. Maggie, ano ba yan? Wala bang maayos na kakamping na kausap? Fake news peddler ka. Wala bang Fake kausap? news Ano peddler bang fake hanggang news? ngayon.
Wag na, Diyos ko. Nako. Sabi ko yung may talino, guys. Guys, yung may talino. Guys, yung may talino naman. Wag naman yung bungangera lang. Yung may talino, please. Yung may talino. Ayan. Eto, mukhang nakapolo. Yung kaya namang kausapin. Ayan. Yes, RF. Hello, good evening. Evening. Yeah. I just wanna understand kasi the concept, or I mean of course, everyone naman has different beliefs, including a DDS, or whether you're a DDS, ang pink, or a loyalist, di ba? So we believe in certain matters, or things, that's why magkakaiba tayo ng paniniwala. Pero, of course, as someone who really wanted to understand din kung saan nagagaling yung mga DDS, like you as a DDS vlogger, yun. So, I just have a certain question. Katulad yung nangyari recently kay Trillanes, what do you think is the reason why Sarah won't file a case against Trillanes? Kasi yung parang challenge si Trillanes, kung talagang sa tingin nyo sinungaling ako, bakit hindi ako kasuhan ni Sarah? So, what's your thought about it? Okay. One is, hindi ko nga alam kung bakit may naniniwala ka pa kay Trillanes. If you know the history of Trillanes, ang dami niya ng mga kasinungalingan at mga dinalang mga testigo. Hindi lang si Trillanes sila Risa Ontiveros, sila Laila de Lima in the past. Okay? Sila Matubato. If you research Matubato, Las Cañas, if you will research Bicoy, mga kilala to na mga gumagawa ng mga ebidensya at gumagawa ay nagpaplanta ng mga sinungaling na mga hindi totoong witnesses. So, you should research about this. Ngayon, why would you papatulad mo pa si Trillanes na alam naman na ng mga tao na sinungaling? Ngayon, ang burden of proof ay kay Trillanes. 'Di ba? Kung totoong may mga ganyan si Inday, si PRRD, at kung sino pa, matagal na si PRRD hindi presidente. Pwede siyang mag-file ng graft and corruption at kung ano-ano kay PRRD. Pero wala siyang napapasa. Bakit? Kasi hindi gagana sa korte ang mga ginagawa ni Trillanes. Saan lang yan gagana? Diyan sa House of Representatives. Diyan lang yan gagana. Kasi impeachment is very political. Ni hindi nga alam, 'di ba, yung even nga forthwith Ni hindi nga alam ng House of Representatives ang meaning ng forthwith. So ngayon, hindi tayo magtataka kung bakit binibigyan ng daan si Trillanes, ang katulad ni Trillanes diyan. Okay. So ngayon, bakit mo pa si Sir Manscarpio nga, 'di ba, nagkaso na, pero hindi nga. Di ko nga alam kung bakit naniniwala pa kayo kay Trillanes. You need to research about Trillanes. So, do you think, Okay? Search mo si Matubato. Guys, you should research Matubato, you research Las Cañas, you research Bicoy. Ang dami ng history ng mga pinaniniwalaan yung pinks nila Risa Ontiveros at nila Laila de Lima na mga gumawa ng mga ebidensya at gumawa ng mga testigo. Okay. It means sa part kasi ng mga DDS, Trillanes is saying falsehood, diba? Or it's like actually perjury sa side ni Sarah na parang paninira or walang katotohanan lahat ng sinasabi ni Trillanes. Tama? Tama, diba? Na lahat ng sinasabi ni Trillanes about dun sa mga banks, sa mga dumaan sa bangko na nag-donate yung mga tag lords, sa mga Duterte, it's all wrong. Tama? So, ang question ko is, bakit hindi Totally wrong kasi may mga kasi it's actually, not totally wrong. yeah, it's Kasi may actually mga ultimate na paninira sa part nila eh. So, bakit hindi siya kasuhan ng mga Duterte? That's actually my Kasi ayaw nilang patulad ni Trillanes. Di ko nga alam kung bakit pinaniniwalaan nyo. Actually, hindi ko naman siya pinaniniwalaan because Exactly. sa part kasi namin, we really don't know kung ano din yung totoo eh. For the benefit of the doubt, hindi rin naman natin alam na kung totoong ganito Well, kayo yung mga mag-research Duterte. about Hindi natin Trillanes. alam kung nagsisinungaling si Trillanes. So the question is,
para yung last dito step is para talaga ma-close yung issue about dun sa mga drug lords. Why won't Sarah file a case against Trillanes No. para magkaalaman at magkaroon ng tulong dun sa... Hindi kailangan kasuhan si Trillanes para malaman ang katotohanan. Example, yung tungkol sa deposit sa isang BDO account sa isang branch na sinabi niya na ganitong taon dineposit when in fact before yung bank na yon ay next year pa. The next year pa na start. So, you don't need to file a case sa lahat ng nagsisinungaling. Si Madriaga, hindi natin kailangan mag-file ng case kay Madriaga para masabing sinungaling siya. We just need to check on yung mga sinasabi niya. So, you need to check kung ano yung mga sinasabi ni Trillanes. Hindi kailangan laging sa korte. Okay? Check mo yung check na sinasabi ni Madriaga. You don't need to go to the court. Sometimes you just need common sense. Yeah. Okay? I mean, hindi naman siya tungkol sa mga tao kasi tungkol siya sa mismong Hindi, yun yung reputation sagot ni Sarah. That's what we're talking about. Yun So yung kung sagot ako RF. sisiraan Hindi ako na kailangan. national level, I will file a case para mapatunayan. Hindi at ganun baka ano RF. Ikaw yun. Pero kami, hindi namin kailangan filean lahat ng kaso, lahat ng magsisinungaling. All you need to do is to debunk it kung ano yung sinasabi niya. Example, may kasabihan nga sa sa law na ang pagsisinungaling sa isa ay pagsisinungaling sa lahat. Lalo na under oath siya. It's a waste of time kung lahat ng magsisinungaling ay kakasuhan mo. You need to choose your battle. Okay? So, kung ang strategy mo, bawat pagsisinungaling ay kakasuhan mo, mababaliw si Sarah sa kakagawa niyan. But Sarah is very Pero we strategic. can consider that Okay? Trillanes is a big Sarah a will big just Duterte. file ng mga kaso doon sa mga karapat-dapat na filean. And Yeah. Trillanes ay hindi karapat-dapat na patulan. Ako kasi, I believe Trillanes is Okay. a push against And Duterte. si Trillanes kung ay nahuhuli sa bunganga pa lang si niya sa mga Trillanes, ebidensya niyang nilalabas. Same noon. Sila Bicoy, sila Matubato, sila Las Cañas, lahat sila nahuli sa bibig lang nila. Hindi sila kailangang kasuhan. Okay. Pero do you believe, sir, that Trillanes is a big fish against Duterte? Na kasi si Trillanes yung the biggest No. critic of Duterte right now eh. Do you believe that? No? Hindi. Una, wala nang kredibilidad si Trillanes. We're not talking about the credibility. We're talking about dun sa pagsisinungaling na ginagawa niya against Duterte as per se. 'Di ba? Na parang wala sinisira mo kami. So if yun doon kasi kami nalilito. If really it's not true kasi sobrang bigat ng mga pinaparatang mo sa amin. Doon pa lang sa mga drug lord na sinasabi niya Dutertes are really the real drug lords. Dutertes are receiving money from the drug lords. And there are a lot of issues I won't mention. And I know that everyone is aware. So, ang sinasabi ko lang, kasi para ang point po ninyo is parang sinasabi ninyo na hindi hindi worth it ng time si Trillanes. But I would disagree because Trillanes is one of the biggest critics of Duterte. Kung talagang ang hinihintay namin, kasuhan ni Sara si Trillanes para mapatahimik si Trillanes because he is the biggest critics. Malaking isda yun. Hindi yun basta hindi siya worth it. Worth it siya. That's our belief. Yun. Fish. Alam mo, ang big fish kasi sa akin ay isang taong may kredibilidad. May power, may kredibilidad and everything. Kasi pag yan nagsalita, maraming maniniwala. Okay? Si Trillanes ilang beses nang napatunayang sinungaling at gumawa ng ebidensya at gumawa. Hindi mo yung isang tao na wala ng kredibilidad na nagsisisigaw diyan, hindi na yan big fish. Maingay lang siya. Pero hindi ibig sabihin big fish na siya. Hindi ibig at I don't think na kahit kasuhan mo si Trillanes ay titigil yan. Kasi nga ganun siyang klaseng tao. Okay? So, kumpara sa iyo, big fish si Trillanes. Sorry, magkaiba tayo ng standard ng big fish. Pangalawa, sabi ko nga, hindi mo kailangang hindi mo kailangang kasuhan ng tao at mag-decide pa ang korte
para sabihing sinungaling ang isang tao. All you need to do is to verify facts. Okay? Okay. Kung bakit siya magsisinungaling tungkol sa isang deposit sa account ng mga Duterte sa isang bangko na ganitong taon when in fact yung bangko na yun ay hindi nag-exist during that time. Okay? So hindi ko alam. Kasi Hindi lahat ng kasinungalingan. yung Ito lang yung ang F, SM lang ng RF, issue, ito lang. nag-exist yun, ah. Wait lang. Wait lang. Nag-exist yun. Yeah. So, mali yung sinabi mo. Ay, sorry to cut you. Ha? Aling It bangko ang doesn't nag-exist? mean na yung SM Lanang ba yung sinasabi mo na hindi pa nag-operate yung SM Lanang pero may BDO Lanang na? Tama ba ako? Yun po ba yung sinasabi nyo? Oo, may video lang na? Sir, hindi lang nag-ooperate yung SM that time. Pero the truth behind it is yung record kasi ng BDO Lanang, ginagamit na nila yung name before the operation of the SM. So I would like you to research Yung it. do we have evidence? Do we have evidence? Yeah. I've read it on the May I see? I mean, you can research it also. Sinabi ko lang. I'm not Hindi, kasi ikaw RF, hindi pwedeng ganyan na magbibigay ka ng ebidensya tapos hindi mo mapapakita. Kasi ako kaya kong ipakita. So, since ikaw ang nag-claim na may ganun, can you please show to us the evidence? Because after you show your evidence, I will show mine. I will debunk yours. Okay. Anyway, sir, I would like to, Hindi, saan yung evidence? go Hindi down pwedeng na. tatakbo or saan mo? Hindi pwedeng ganyan or else fake news ka. I just want to go down naman na. Pero, sir, my last question Hindi, siguro. do you have evidence? Saan yung evidence? I don't wanna waste Okay na. Pero nabasa ko siya sa Okay. reliable Okay. I have Okay. one last Sabi question mo eh. before I go down, sir. Hindi. Bago tayo sa next question, why not show your evidence first? Sige, pupunta ka sa next question, RF, tapos wala kang oras dun sa pagbigay ng ebidensya. Tapos you have time for the next question? Gusto mo lang tumakas dun sa ebidensya na ikaw ang magbibigay? Pero you have time for the next question? Huwag kayong gumagawa ng kwento para lang ilaban yung yung pinaglalaban nyo. Gumagawa kayo ng kwento for the sake ng katulad ni Trillanes. Gumagawa ng ebidensya para lang patunayan yung kasinungalingan niya. Akyat na po. Sino pa yung kayang makipag-usap? I'm so ready to show my evidence. Ang problema, I can show you the history of the Lanang branch. Hindi pwedeng sabi-sabi lang dito tapos kami magre-research. Huwag tayong ganito. Ha? Yan ang sinasabi ko. Hindi po natin kailangan ng korte para mapakita kung sino ang sinungaling o hindi. Kasi lahat pala ng kasinungalingan. Hindi po kailangan lagi. Hindi po kailangan lagi ng korte para sabihin kung sino yung nagsisinungaling at sino yung hindi. Okay? Kasi pati pala yung simpleng pagsisinungaling ng jowa, dadalhin pa natin sa korte. Okay? You check the evidence. You verify with the facts. Ano ang fact?
O, pakimute na yung mga spammers. Umakyat na lang po. I-mute lang po yung mga spammers, pero kung sino yung kayang umakyat na po. Humingi niya na ng ebidensya kung takas na. Yes, your virtual shop. Ay, saglit lang. I think yung sasabihin niya, Sir Coco, na nabasa niya yun sa Facebook kasi may post na kahit hindi pa nag-i-exist yung bangko, pag nag-exist na siya, yun yung bank, yun yung mag-reflect dun sa mga previous na transaction. Yan yung sasabihin niya kasi nasabi niya kanina na nabasa niya sa Facebook kasi may post na ganun eh. Yan yung sasabihin niya kanina, tas hindi niya pinatuloy kasi parang alam niya yung sasagot mo. So yun ang problema. Akala nyo, hindi din na kami nagbabase sa at hindi namin kailangan ng korte, decision ng korte para masabi kung sino yung pinali ko. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ng beses na naglabas sila ng witness, naglabas sila ng ebidensya na napatunayan kasinungalingan without the court. Okay? So kayo, kung gusto nyo magkaso. Di ba? Kayo magkaso. Hindi, ayaw niyang patulan. Kung para sa inyo, teach si Cipriano. Ay, your virtual shop. Nag-e-echo daw sa'yo. Nag-echo daw ako dahil sa mo. Sorry. Okay. Thank you. So wala na bang matali-talinong may tapang? Bababa na po ako. Thank you. Ay, okay po. Thank you, your virtual shop. Akala nyo ba, hindi namin nababasa ang mga pwede nyong ipalusot? Akala nyo ba, hindi namin alam at hindi namin pinag-aralan muna yung mga bagay-bagay at yung mga sinabi ni Trillanes? Bago kami gumawa ng opinion, hindi. So hindi kami yung may nabasa lang. Alam nyo ba yung mga hearing na yan kay Inday? Tinatapos ko talaga. Kahit hindi ko siya matapos within this day, papatuloy ko siya. Tinatapos ko talaga. Kasi nga, gusto ko, informed opinion ang ibibigay ko. So, next, sino ba ang yung may tapang at may talino. Yung kayang kausapin. Yung kaya namang kausapin. Hindi yung parang bunganga-bunganga lang. At saka, yung sabi kanina nung Maggie, yung parang sa Supreme Court. Guys, yan ang best lugar kung saan pagdidesisyonan ang mga bagay-bagay sa Supreme Court. Actually, kung gusto nyong kasuhan si Duterte, si PRRD sa Supreme Court. Ang di ko yung maintindihan, bakit ayaw nyo sa Supreme Court? Ayaw nyo sa Korte ng Pilipinas? Yung mga nandyan sa Supreme Court, nag-aral yan. Okay? Grabe ang years of experience dyan. Kung meron kayong tatakbuhan, hindi sa ICC, hindi sa kung saan, kundi sa Supreme You are Court. missing out. You are missing out. Coco Locoy. You're missing out. Ang sinasabi mo na okay, kung kakasuhin niyo si Duterte in the sense of kung pinaglalaban niyo lang naman yung alleged extrajudicial killings, bakit hindi sa Korte Suprema? Bakit? Tingin mo ba mali yung naging proseso sa pagdakip sa kanya dito? Yeah. O, in what sense? Sige. Okay. Ayon doon sa nawala sa utak ko sa process ng pagdakip, dapat kahit sa ICC pa yan, dapat hinaharap muna sa competent judicial authority. Isa pa lang yon. So meron bang ganong nangyari, Pink Spidey? No. Parang hindi mo alam, hindi mo masyadong gets ang proseso. Spidey, Sandali tinatanong mo lang. na Ganito. kita.
Ang Miss sinasabi Friday, mo kasi hindi, in the I am asking context, you a question. Wait lang. Can you please answer my question? Because I just answered your question. Pwedeng ganun tayo. Hindi yung tinatanong kita, hinarap ba si Duterte sa isang competent judicial authority? Yes or no? ang sagot doon, hindi. Kasi hindi naman Okay. yun required. Hindi yun required. Kapag ka ang gobyerno natin directly or indirectly nakipag-cooperate sa foreign body, that means meron ng hindi na over the person ang jurisdiction dito, over the case. Kokolokoy. Saan nakalagay yan? Saan nakalagay? Saan nakalagay yan? Yes, it's not Okay. required. Sa Rome Statute. Yeah, okay. I will stand read by to my you the Rome opinion. Statute. Ang Article 52. the, Pink opinion. This is not opinion. This is the Rome Statute. The Article only- 52. Wait lang. Sasabihin ko sa'yo. Kasi yung sa'yo opinion, ito Rome Statute to. Okay? Ano? Article 59 of Rome Statute. Okay? A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. Oh, okay. So, ayon dito sa mali Rome ka na Statute, miss out dapat ka, ito ang- Kokolokoy. Hindi na kasi Hindi, saan jurisdiction nakalagay yun over sa'yo? the person. Jurisdiction over the case. No. You are missing out. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Ang applicable yung sinasabi mo na yan kung parte pa tayo ng jurisdiction ng International Criminal Court in the sense of jurisdiction Saan over nakalagay the yan? person and Saan nakalagay over yan? the case. Miss Spidey, saan nakalagay yan Hindi na hindi yung mangyayari jurisdiction lang yan over the pag tayo? jurisdiction Saan yan over the nakalagay? case yung saan Saan yan yan nakalagay? nakalagay sa Rome Statute? Statute? Alam mo kung hindi Saan? tayo Saan? Sa nag-withdraw Rome Statute? at hindi Ayan na naman pinakinggan ni tayo. Duterte ang si Saan Harry nakalagay, Roque na Miss mag-withdraw Spidey? tayo sa International Criminal Court, malamang sa malamang dadaan yan dito sa local court natin. Miss Spidey, yung akin, may ebidensya ko, Rome Anong Statute may- Article 59. Kaya nga, sige, Yung anong sa- nakalagay saan dyan sa Rome nakalagay? Statute? Na it Kailan will nagiging only- applicable ang Rome Statute? Kapag Saan tayo ay nakalagay? Saan signatory. nakalagay yan? Kapag Okay. tayo ay signatory. Kailan? Kailan? Kapag signatory Kailan? tayo. Kaso kailan tayo hindi naging Saan signatory? nakalagay yan? Nakapag-signatory lang. No. Kailan nag-applicable Saan yan nakalagay? kapag Big ka-signatories Spidey. tayo. Hindi ka pwedeng- Hindi Big nga tayo Spidey. signatory. Hindi nga tayo signatory, nag-withdraw nga eh. Hindi ka Kaya pwedeng nga, gumawa ng kaya sarili nga, mong rules. jurisdiction over the case na lang. Hindi na siya over the Saan person. nakalagay yan? Saan nakalagay yan, yung mga sinasabi mo? Sa Rome O Statute. opinion mo lang yan? Basahin mo sa Rome Saan? Statute. Saan? Akala ko ba? Yan ang gusto ko. Saan nakalagay Akala sa ko ba Rome marunong Statute? ka mag-research? Ano, Okay. isusubo ko Saan sa'yo? nakalagay sa Rome Statute? Saan nakalagay sa Rome Statute? Anong article? Anong article? Yung binasa mong artikulo, Hindi mo alam Kokolokoy, yung mga no, you are article sa Rome missing out. Statute. You are literally missing out. Wow, Kasi okay sinasabi na. mo, Okay na, Pink yung Spidey. artikulong Okay yun, na, okay na. over the Okay, person, saan? hindi over Saan the nga? case. Saan nga nakalagay yan? Sa Rome Naiintindihan mo ba Statute? yun? Hindi ko Ang maintindihan. pinaglalaban Gawa-gawa natin mo dito, kasi yan eh. over the case, hindi over the Saan sa person. Rome Statute Kung over the nakalagay? person, well, technically, kailangan niyang dumaan sa local court. Magkakaroon ng branch dito sa Pilipinas at iba-branch out yung International Criminal Court using the local court. Ano daw? Paano magkakaroon ng branch? Pero naiintindihan mo yung sinasabi ko na merong jurisdiction Hindi. over the Magkakaroon ng person branch? and jurisdiction over the Saan case. nga nakalagay yan? Saan mo nakuha yan? Ano? So, ikaw din pala, hindi Saan mo sa alam Rome eh. Statute? Jurisdiction Kasi wala yung over the tanong-tanong. over Saan the yan? case and jurisdiction over the Okay na, okay na, person. Spidey, wag mo Magkaibang bagay 'yun, Kokolokoy. Magkaibang bagay 'yun. Akala ko ba nagre-research Okay. ka? Okay na lang. Okay na, Pink Spidey, thank you. Huwag kang Yeah. magpakalat ng fake news sa live mo. Yeah. Yeah, sabi mo eh. Okay na. Nagbasa ka ng Okay na, Rome okay na. Statute. Okay na, Of okay na. course. Of course, ang course. Rome Statute na yan, applicable yan. Diyos ko. Sige na lang. Sige na lang. Oh my God.
Ayan, guys, yun na muna. Yun na muna ha. Ay, guys, if you want to watch me live in the future, eto pala kasi wala na yung dati kong ano. Wait lang ha. I-follow nyo ako dito, i-subscribe nyo ako dito. Wait lang. Wait lang ha. Ayan. Ayan, subscribe kayo dito. If ever, ito i-upload ko to dun sa YouTube channel ko. Okay? I-upload ko to sa YouTube channel ko. Ngayon, dito na ako magla-live. Okay? Every now and then. So, lahat ng live ko dito sa TikTok, i-upload ko din sa YouTube channel ko. Okay? So, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa bagong YouTube channel, just subscribe. Okay? Grabe, ano? Tapos sila yung mahiling magsabing bobo tayo. Let me educate you. Gumagawa ng sariling batas. Gumagawa sila ng sariling batas. Okay. Yun na muna. Have a great day, guys.